Good day mga kaibigan. Experience sharing lang tayo sa Toyota GL Grandia. So sa 1.5 year na gamit natin sa kanya, i-share natin kung ano yung mga naging experience natin sa kanya. Yung experience natin sa GL Grandia sa highway dito sa NLEX or SCTEX ay nasubukan natin or na-experience natin ang naputukan tayo ng gulong dito sa GL Grandia. Bagong-bago yung gulong niya noon. Almost 6 months lang ang age nung sasakyan natin. At naputukan tayo sa rear wheel natin, yung driver side na gulong sa likod. So, through experience natin, i-share lang natin na kapag nasa highway ka pala, so akala mo na walang mga mangyayaring ganun na insidente or unexpectable na situation ay mangyayari pala. So, ang advice natin is kapag nasa highway ka, ganito, matutulin ang mga sasakyan, ay sundin mo yung required na speed limit at sundin mo yung distance na required. Dapat meron kang distance sa sasakyan sa harapan mo. Kasi kapag mangyari pala yung ganun, maputukan or anong mangyari dun sa sasakyan sa harap mo is meron kang time or meron kang chance na mag-brake or umiwas kung ano man. So, yan yung isang experience natin dito sa Toyota GL Grandia natin mga kaibigan. At advice din mga kaibigan, kapag nasa highway ka or kahit hindi sa highway man, ay dapat alert kang driver at presence of mind ay dapat nandun lang lagi. At yung being defensive na driver ay napakaganda. Nung naputukan pala tayo ng gulong mga kaibigan ay nabasag yung tapat ng gulong, yung parang protector niya, at basag siya hanggang sa loob. So plastic lang pala yung yung material na ginamit ng Toyota dun sa part na yun. Kaya ang ginawa natin ay tinakpan natin siya ng duct tape para kung mapadaan man tayo sa matubig or magkarwas tayo ay hindi papasok yung tubig sa loob ng sasakyan. At i-share na rin natin, ang riding comfort nito ay napakaganda. At para sa akin, ang point of view ko sa sasakyan na to is very satisfied kami sa sasakyan na to. Long ride is wala kang problema. Sa driver is comfortable. Lalo na yung kanyang steering wheel at yung power delivery niya ay napakaganda mga kaibigan. At sa passenger capacity ay yun ang mas napakaganda sa kanya. Pati sa mga karga, mga baggage or luggage ay very spacious. Very capable siya sa mga karga. Okay, so isa pang experience natin mga kaibigan dito sa GL Grandia is natalsikan ng bato yung windshield natin. So kaya itong windshield natin ay hindi na ito yung stock, pero dahil meron naman insurance at napapalitan natin ng original na Toyota windshield pa rin. So yun pala yung advantage or kagandahan na naka-comprehensive insurance ka. Kasi mahal ang windshield ng GL Grandia mga kaibigan. Nasa 90,000 ang gagasusin mo kung personal mo siyang isi-shoulder.
Na-experience din natin na idaan sa baha itong GL Grandia mga kaibigan. At base sa experience natin ay mataas din ang wading depth ng GL Grandia. Dahil mataas yung level nung upuan is feel mo hindi siya aabutin. Pero yung level ng flooring nito ay yun lang yung mababa. Pero yung ganitong flood or flooding, baha sa daan ay kaya niyang daanan. At hindi tayo nagkaroon ng problema sa kanya nung dumaan tayo sa tubig baha or kalsada na binaha. At after ng baha lang ang ginawa natin is nagpa-underwash tayo mga kaibigan. Pinalinis natin yung pangilalim na part ng sasakyan natin. Sa fuel consumption mga kaibigan ay matipid itong GL Grandia sa diesel. Ang engine pala nito ay 2.8 liter na diesel engine. At sa experience natin sa kanya, ang fuel consumption na is 5 pesos to 6 pesos per kilometer. At 10 to 12 kilometers per liter naman ang tinatakbo niya. So, depende sa driving style mo at depende sa presyo ng diesel at sa dami or bigat ng karga mo. Pati yung vehicle condition ay isa ring factor sa fuel consumption or fuel efficiency ng isang sasakyan. At isang maganda sa GL Grandia mga kaibigan ay 2023 model ay free PMS siya. Libre ang periodic maintenance niya sa Toyota. Yung first 1,000 km, 5,000 kilometers, 10,000 kilometers, 15,000 kilometers, at yung 20,000 kilometers. So, napakagandang programa or benefit pag GL Grandia ang pinili mo. Free ang periodic maintenance ng sasakyan mo. Up to 20,000 kilometers ay free ang periodic maintenance sa GL Grandia. Yung 2023 model mga kaibigan. At experience din natin sa sasakyan na to mga kaibigan ay hindi tayo naka-experience sa kanya ng kahit anong aberya, kahit long drive or tinatakbo natin siya ng abot ng mga diretso na 12 hours or 16 hours is okay na okay siya. Bali ang upgrades lang natin sa sasakyan natin sa GL Grandia is yung reverse camera or yung back camera. Yun yung downside lang ng isang GL Grandia na 2023 model. Wala siyang reverse camera or wala siyang camera pati sa 360 degree camera niya. Sa infotainment system mga kaibigan ay hindi maganda or hindi clear ang resolution nito. Sa sounds naman ay okay lang, yung standard lang. At sa ibang accessories niya, almost good naman lahat mga kaibigan. Battery, ilaw ay wala pa tayong experience na problema or aberya sa kanya in 1.5 year na gamit. At sa experience natin sa kanya mga kaibigan, sa paglilinis ay matrabaho kasi malaki siyang sasakyan. At kung malikabok or laging maulan sa area is talagang linis ka ng linis. At mahal din ang kanyang bayad pag sa car wash kasi XL ang size niya. Okay, that's all dito sa experience sharing natin sa Toyota GL Grandia. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Maraming salamat sa mga valued subscribers natin. At sa mga viewers natin dyan na hindi pa nagsusubscribe, please click that subscription button. Maraming salamat. And as always, keep believing and trusting the Lord. Keep safe. And God bless.